Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, ipagpapatuloy ko lang yung pagpapakita ng mga succulents sa rain or shine area na nagsisimula ng mas stress lalo. So, let's start with this Echeveria Psyche. Kung nakikita nyo, marami siyang dot red or black. Actually, na-sunburn kasi siya nung first introduce ko sa kanya dito sa veranda area, which is a rain or shine area. So, pero okay na siya ngayon. Nakasurvive na siya, so hindi na siya nasa-sunburn. Lagi nga siyang nauulanan kasi nga, laging umuulan dito sa amin. So, the second one is the Echeveria Ice Cream. Maliit lang siya, pero compact at saka medyo maganda yung farina niya. So, yung topsoil nito is Akadama soil yung ginamit ko. So, right now, ang oras sa veranda area nung kumukuha ako ng video is 4:30 in the afternoon. So, mas maganda pa lang kumuha ng video late in the afternoon compared sa morning. Kasi yung first video ko, last Wednesday, kinuha ko yung video around 8:30 to 9:30 ng umaga. So, masyadong maaraw. Hindi talaga makapture yung toong color nung plants gawa nung masyadong maliwanag. So, ngayon, malilim na dito sa area na to. Kasi nga, palubog na yung araw. So, ito naman yung Echeveria Marilyn. So, may baby na siya. Purple, bluish gray yung color. Ito naman yung Echeveria Madiba na pink siya from the rosette until to the lower leaves. So, lumiit siya ng lumiit. Dati malak siya. So, pag sabi ko nga sa inyo, na-observe ko na kapag nasa-stress yung succulent, lumiliit siya. Pero, ang ganda naman ng color niya, pink. The next one is nakalimutan ko yung succulent ID niya ulit. Sinabi na ni Sisi Mitch pero nalimutan ko ulit. Anyway, ito namang Echeveria na to is compact and yung red tips niya is red in color. So, maliit lang din siya pero siguro around 3 to 4 inches in diameter. The next one is a blue rose, Echeveria blue rose. So, ayan siya. Compact siya. So, sa tingin ko, ganyan talaga yung color niya kahit stress or non-stress. Bluish gray yung color. So, pag usually ganun talaga pag mafarina yung succulent or Echeveria. So, what is important pag mafarina yung succulent is to maintain the cleanliness ng farina. Kasi yun yung magpapaganda sa kanya. The next one is the Echeveria Orion. So, ito lagi ko itong nai-flex sa mga video ko. Pero yung i-flex ko sa inyo is yung small one. So, nagiging purple pinkish yung kanyang tips. Ayan. Basa siya kaya may nakikita kayong mga black thing or black spot dun sa may rosette niya. Kasi katatapos lang ng ulan so hindi pa siya talaga totally dry. Tapos, i-flex ko ulit, Wednesday, ngayong Friday ng hapon, binideo ko ulit yung Echeveria Kisses. Bakit? Kasi, tingnan nyo, nag-iba na naman yung color niya. Ang ganda. As in, parang ngayon naman, dati, nung pinlex ko siya nung Wednesday, chocolate brown. Ngayon naman, parang nag-red naman yung tips nung kanyang petals. So, depende siguro kung anong time natin sila bivideohan. Tapos, tingnan nyo itong Echeveria Bloody Maria. Eto, pink pa siyang variegated ng tignan. May pigmentation ng pink going to red. Diba? Ang ganda. Iba pala sila pag binidyo mo ng hapon. Iba rin ang itsura nila in the morning. O hindi ko lang alam kung nagbago talaga kasi mas lumamig na ngayong after 3 days. Na iba agad yung pagka-stress color nila.
The next one is an variegated Luella. So, yung Luella na to, stress in color na siya. Yung tips niya is pinkish red. So, mas makapal yung kanyang leaves. At ito ang pinaka-amazing ngayon sa garden ko. Last Wednesday, i-flex ko rin to sa inyo. Pero look at it now. Super duper red in color. As in lower leaf na lang yung gagawin nating red color. Napakaganda talaga nito sa personal. First time kong makapagpa-stress ng ganito ka-stress na Echeveria. Unfortunately, di ko alam ni Succulent ID. Sayang nga eh. Ang ganda-ganda niya, 'di ba? Pulang-pula siya. Nagulat talaga ako nung nakita ko siya kasi kavi-video ko lang dito nung Wednesday and then nag-check ulit ako ngayong Friday ng hapon. Tapos tignan nyo, eto yung Echeveria Oreo na maliit. 'Di ba ka-flex ko lang din sa inyo kanina. Tignan niyo yung kaibahan kanina at ngayon. Mas pinkish purple na ngayon yung kanyang tips. Tapos ito, meron ako dito, hindi ko alam kung anong kind ng succulent to, Graptopetalum or Echeveria. Pero napakakapal nung kanyang leaves and napakatigas. Tapos nag-purple na rin in color and medyo nagre-red yung tips ng kanyang leaves. And then, i-flex ko din sa inyo yung mga aloe vera na meron ako dito sa garden. Tumingkad na rin yung color nila, mas naging bright at mas naging obvious yung pattern na meron sila. And this Echeveria, a hybrid of Flowey and Ariel, it's getting more red and red in color. So, nagulat din ako kasi, wow, mas lalong tumitingkad yung pagka-red niya katulad nung isa. 'Di ba? Ang ganda. Tapos, ito naman yung Pink Callan Cowie. Sa personal, mas pink in color yung tips niya. So, medyo gumagabi na kasi, kaya hindi ko na na-capture talaga yung pagiging bright pink nung edges nung kanyang leaves. So, let's go down naman dito sa may harap ng bahay namin. This is the Echeveria Black Rose. Bakit Black Rose? Kasi nga, tignan niyo yung gitna niya. It's black in color. Para siyang may blood, no? Pero ganyan talaga. Pag hinawakan mo, hindi naman hahawa yung color niya sa hands mo or sa fingers mo. So, ito mga Echeveria na ipapakita ko na sa inyo is nasa harap ng bahay naman. So, afternoon sun lang yung nakukuha nila. Wala silang morning sun. So, ito naman yung Echeveria Lola. Medyo nagpipink na siya in actual. Pink in color. Kaya lang hindi makapture ng camera kasi it's around 5:30 na ng hapon. Maliwanag pa pero wala na masyadong araw. Ito naman yung isang Echeveria na parang kahawig ni Green Smile pero hindi Green Smile yung pangalan niya. Mahirap i-pronounce so hindi ko na sasabihin, i-search na lang. Tapos ayan, ganyan siya, para siyang chroma pero iba yung pattern ng rosette niya. The next one, hindi ko rin alam yung Succulent ID. I'm not sure kung ito ba yung Bluebird. Pero ang ganda ng farina niya at mas compact siya.
The next one, ito, Echeveria Bloody Maria din to. So, di ba sa veranda area may dalawang Bloody Maria. Yung isa red na red, yung isa may pigmentation ng pink. Ito naman, iba rin yung pattern ng pagka-stress niya, di ba? Pula naman yung pigmentation niya. And this is the Echeveria Blue Cloud. Nandito siya sa may basin sa harap ng bahay. So, yung farina niya, medyo perfect kasi nasa basin, hindi ko lagi siyang nabibisita. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo last Wednesday na yung Echeveria Hercules na napakabait, rain or shine ito. After nun saan yun nakukuha niya. So, compact lang siya. Ang ganda pa rin niya. Tapos, ito naman yung Echeveria Blue Surprise. So, malaki na siya. Around 5 to 6 inches na yung diameter niya. Nakalagay din siya sa big basin. Ito yung first ever basin na ginawa ko. Marami siyang kasamang succulent dito. Minsan i-vlog ko din. Tapos, ito pa yung ibang Echeveria na nandito sa harap ng aming house. So, halos magkakamukha na yung makikita niya Echeveria, pero iba-iba yung pattern ng rosette nila. May iba bluish gray. O, di ba kamukha din nung isa kanina, pero iba naman yung pattern niya, mas patulis, and then medyo pink yung tips niya na parang may tinik, pero pag hinawakan mo, hindi naman masakit. And then, the next one is para siyang, hindi ko ma-describe, parang rose cabbage yung pattern niya, pero hindi siya rose cabbage. So, patusok din yung dulo niya. Mas compact na yung rosette niya sa gitna. Ito, Echeveria din, pero iba naman yung pattern ng rosette niya. So, parang magkakamukha sila, pero iba talaga yung pattern ng rosette nila. Iba rin yung shape ng mga leaves nila. So, kaya mahirap i-identify yung succulent ID ng mga Echeveria. Ito, Echeveria din, pero bluish gray ang color. Tapos, kailangan, para gumanda siya, is i-perfect natin yung farina. Which is, yun yung struggle ko talaga sa mga Echeveria ko. This one, hindi ko din alam yung name kasi hindi siya Hercules, hindi rin siya Polidonis. Pero, ang ganda ng tips niya. Kita nyo? Red yung tips, tapos parang may tinik din siya, pero hindi rin masakit pag hinawakan mo yung tinik. Ang ganda, diba? Medyo madumi lang kasi naglalaro yung mga birds dito eh. Eto, hindi ko alam kung ito yung tinatawag nilang Echeveria Maria. So, napakaganda niya, napakaliit lang nito, around 2 to 3 inches lang siya. Pero napaka-compact ng rosette. So, tinay ko talaga yung risk na ilagay siya dito sa harap ng bahay. Afternoon sun, kahit napakaliit niya at malaki yung pot niya. Kasi gusto ko siyang ma-stress. Kasi maganda yung color niya. Bluish gray na may pagka-green. Tapos pink yung tips niya. So, eto, hindi ko alam kung anong ID. Pero maliit lang siya. It's color green yung Echeveria. Wala rin siyang farina, pero hindi din siya ganong ka-hairy. Tapos, ito yung, hindi ko din alam yung ID, pero maganda yung color niya. Purple na may pink tips. Ayan, ang ganda. Compact na yung, yung inner set niya. Dati hindi to ganito ka-compact eh, pero, actually, hindi ko to nadiligan ng isang buwan yung mga Echeveria dito sa harap ng bahay. So, ito naman yung Kalanchoe na nandito sa big basin katabi ng Echeveria Blue Surprise. So, ayan siya. Iba rin yung variegation niya. Parang may white and yellowish edge. Yung nasa taas naman, di ba, pink lang yung edge. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.